yung kanyang mga salitang yon ay, kumbaga siya po ay tumatawag ng pansin at humihingi ng tulong sa mga kababayan natin na ang buhay ko po ay nanganganib ngayon, may papatay sa akin at kung ako po ay mapatay, ito pong tatlong ito ang sa aking pananaw ang magiging utak ng pagpatay sa akin. Kaya tulungan niyo ako, ipaghiganti niyo ako. Yun ho ang context noon. Hindi ko maintindihan ng prosecution. Bakit nila ginawang testigo itong NBI agent? Ano ba ang purpose nila? Ayon sa kanila, this person will authenticate the proceeding na nangyari doon sa November 24 na press conference ni Inday Sara. Ibabalidate niya, madalit sabi. Teka muna, sino ba nag-question? Wala naman nag-question sa defense. I have not heard any statement from the defense that we are questioning that event never happened, that the Vice President never uttered those statements na she's being accused of as a threat. Wala, hindi ba? O sa madaling sabi, ba't mo ilalagay yon? Anong purpose mo? Madaling sabi, yung pinag-uusapan nilang video, mismong si Vice Presidente Duterte, hindi niya tinatanggi yun. Ang pinag-uusapan dapat doon, prubahan ninyo na yung mga sinabi niya ay babagsak sa impeachable offense o isang krimen para maging grounded yung inyong demanda. Ay hindi eh. Ang ginawa nyo, ginamit nyo lang yung testigo para siraan siya. Ang nangyari pa nga, naging useful sa prosecution. Kasi lumalabas na itong testigo, unang-una, hindi naman talaga siya expert. Pangalawa, meron siyang mga sinasabi doon sa mga investigasyon niya na nagpapakita na hindi malalim ang naging investigasyon niya. Kasi hindi niya kinonsider yung mga kalakaran o circumstances leading to the statement of the Vice President. Kasi the statement of the Vice President was only a reaction to a blogger's question. Kung baga, dahil ang tanong ng blogger, paano na ho yan? Nanganganib ang buhay nyo. Gusto kayong patayin. Kaya ang sagot naman ng isa, huwag ka mag-alala. May mga kinausap na ako and so forth and so on. Ibig kong sabihin, yung kanyang mga salitang yon ay, kung baga siya po ay tumatawag ng pansin at humihingi ng tulong sa mga kababayan natin na ang buhay ko po ay nanganganib ngayon, may papatay sa akin at kung ako po ay mapatay, ito pong tatlong ito ang sa aking pananaw ang magiging utak ng pagpatay sa akin. Kaya tulungan niyo ako, ipaghiganti niyo ako. Yun ho ang context noon. Never pagbabanta. One thing more. The few hours after she made that statement, nagbigay na ako ng opinion dyan. Sabi ko, hindi yan banta, conditional and hypothetical. Hindi po ba si Chief Presidential Legal Counsel yung pumalit sa akin? Si Johnny Ponce Enrile? Nagbigay na ng opinion dyan. Sinabi niya, that statement of Inday Sara is not grave threat, is not even a threat because it's hypothetical na, conditional pa. Bakit nila pinagpipilitan? Kasi nga, the underlying objective of all this is to obliterate her, to stop her from running, disqualify her para hindi na siya maging kandidato sa presidente. Dahil siguradong mananalo eh. At pag nanalo ito, patay na. Hindi na sila manatili sa kapangyarihan.